Hello mga gayong, for today's video magpapakain ako ng hand feed na lovebird. Matagal na kasi nire-request ni Kuya Marcos na gusto rin niya mag-alaga ng ibon na yung sarili niya. Ito yon, ito yung mga hand feed. So magkakaiba ng sizes tong mga to. At dahil first time namin mag-hand feed ng ibon, iba-ibang age sizes yung kinuha namin para at least personally malaman namin kung ano yung kung anong physical appearance ng ibon na kayang pwede nang i-hand feed. Dahil first time nga kaming mag hand feed, yun yung naisip ko na way para at least ma-experience yung actual na pagpapakain ng young na ibon. Itong isang ibon na to ito yung pinakabata dito sa tatlo. Oh, yan. Ano isa? Tatago. So, ito yun. Iba-ibang sizes nila nung kinuha namin. Ito yung pinakamalaki, medyo may pakpak na. Ito naman yung sumunod, ito yung young, pinakamaliit. So, active din na kumain. So, iba na muna dito sa kanilang box. Ito rin yung hand feed na formula na ginawa namin ni Kuya Boy. At syempre, mainit na tubig, malagyam-gam na tubig para may dissolve itong ginawa namin na pangpakain. So, let's go mga gayam. Start na natin yung preparation at mapakain na itong mga hand feed bird. So para sa akin okay na tong consistency na ganito, hindi masyadong malapot at okay na rin siguro. Pero sa mga master dyan na nagbatikan na sa pag-hand feed, comment lang kayo kung ano yung experience ninyong pwedeng ma-share at pwede rin naman nating i-adapt yung inyong karunungan, kaalaman sa pag-hand feed ng mga ibon. Kita nyo dito mga gayam, ito yung pinakamalaki. So medyo challenging ng pakainin ito. Ito naman yung sumunod. At ito yung pinakamaliit. Kung sino yung pinakamaliit, yun yung pinakamagaling kumain. So tignan ninyo kung paano siya kumain. Oh. Galing nang kumain. Dati pinapakain ko sila sa syringe nung una. Marunong na rin pala silang kumain ng ganto sa kutsara. Kaya pinakain ko na. Subukan naman natin pakainin tong isang to. So, dahil gutom siya, kakainin niya yan, pero hindi siya ganun ka-active dun sa pinakamaliit. Okay naman siyang manginain ngayon kasi gutom. Yan. Babe naman to ay. Oop, mamaya ka muna.
Yan mga gayam, tapos na silang kumain. Medyo messy nga itong kinainan nila. At maraming tulo. Pero maganda yung progreso dahil konti na lang yung waste na pagkain. At actually nakadalawang timpla ako ng kanilang formula. Kasi nangayaw na silang kumain kaya hininto ko na. Hindi naman ganun kalaki yung kanyang food sack. Yan, yung food sack niya na yan. Ito rin yung isa. Food sack niya. At least may karga na. Pero ito yung pinakamaliit. Si Freedom ay malakas manginain. Kaya nga nung sabi ko kanina, nung last Saturday, hinarvest namin sila at sinubukan ngang mag-hand feed kahit first time. So ito yung pinaka matured sa kanila. Ito si Atlas. Tapos sumunod naman ito kay Kuya Marcos. So dahil pinakamaliit ito, iniwan nila sa akin to. So yan. At lesson learned mga gayam, kung mag-hand feed ka, base lang sa karanasan ko mas magaganda yung mga gaganto palang kaliliit na kunin. Mas madali silang matutong kumain kumpara dito sa mga medyo may edad na, may matured na sila. Maski rin ito medyo nakakahabol siya na kumain, pero ito talagang siguro teenager na siya, mahiyain na rin siya. Nilinis ko pa rin pagkatapos kumain bago sila ibalik doon sa kanilang lungga. At yun si Pogi, mabilis nang nagwo-wonder. Ito muna dito at yan, good. Dyan sila ngayon. Siyempre may takip yan. Okay. So yun lang ang may share ko mga gayam tungkol dito sa pag hand feed ko dito sa mga munting lovebird. Yan. Kasi gusto daw na ilagay ni Kuya Boy sa kanyang balikat someday. Yan. So subukan natin kahit paano. Okay? Hanggang sa muli mga gayam. Paalam.